Nasa linya po natin ngayon ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines na si Sir Eric Apolonio. Sir Eric, good morning. Magandang umaga po sa inyo. Opo, happy Thursday, Sir Eric. Opo, yun nga, binabanggit ko nga kanina, may insidente po ng pag-usok ng power bank sa loob ng eroplano noong February 25. Biyaheng Malaysia to Bangkok ba to, Sir Eric? Opo. So ngayon, ang tanong ng mga pasahero dahil nga dito sa pangyayari, dito sa atin, di ba? Of course, hindi lang naman dyan sa Malaysia, lahat yan aalmahin, matatakot. Tayo ho rito, pupwede pa rin po ba silang magdala ng power bank o ito ho ba ay ipinagbabawal na? May existing rules and regulation tayo dyan, ano? Maitag ko lang mo, mas grabe yung nangyari noong January 28, yung Airbus aircraft sa Korea, sa biyahe tungo Hong Kong, hindi naka-take off kasi nga may umusok at nasunog yung buong aeroplano. Nako! No? Pero sa atin rito, we consider it as isolated cases because unang-una, may higpit ang mga partner airlines natin ng paalala dyan sa ating mga kababayang gumagamit ng panghipawid sa sasakyan, ano? Especially check-in luggage, talagang bawal ho yan. Lahat ng lithium type ng electronic equipment, pinagbabawal po. That unless may permit doon sa airlines at kung below doon sa tinatawag na watt hours, ano? Like dito sa ating power bank, yung 100 watt hours lang ho ang inalaw. Pwede. Sa ngayon po, yung over 100 hanggang 160, kailangan special permit po sa airlines yan. At over 160, talagang hindi na pwede isakay. Pero, ako, bumabiyahe din ako, Sir Eric. Parang wala naman akong napapansin na pag sa loob na po ng na ganun ka-strict. Ibig sabihin, pasok po yun sa required na milliampere ng power bank. Well, actually po, kung mapansin nyo, may mga bago mag-take off, may mga abiso, procedure at sinasabi yung ating mga FAA. Dapat po siguro yung awareness lang, napakinggan natin kung ano man yung instruction na binibigay before taking off ng aircraft para at least sumusunod tayo roon sa safety procedure na ginagawa nila, no? Pero ang mga pasahero po, Sir Eric, di ba? Nako talaga, kahit ilang beses nang sinasabihan ng mga crew ng eroplano, wag niyong gamitin yung cellphone, wag niyong gamitin ang inyo. Pero makikita mo, paminsan, nandun pa rin eh. Di ba? Yes, tama po. Actually po, yun nga ang gagawin natin ngayon, ano? Yung awareness, mas tataasan natin sa tulong ng ating mga airline partners. Dahil talagang napakadelikado nito kung ipapasok mo doon sa hand carry baggage mo at lagay mo doon sa overhead bin, ano? Because pag yun naipit, magkakaroon ng thermal runaway, nasiksik, naipit, or defective yung power bank, na compress, magkakaroon tinatawag na thermal runaway. Doon nag-spark at doon nagsisimula yung usok. Hindi naman dahil sa ang eroplano nakaano po yan, vacuum, tapos pag lumipad ito, naapektuhan yung hindi naman dahil pala naiipit ito sa mga ibang bagahe, kaya umiinit at sumasabog. Tama ba yung term sumasabog o umuusok lang? Umuusok muna sa simula. Depende kung anong content ng bagahe niya. Baka may flammable material na kasama. Eventually, gano'n ang mangyayari. Kung nangyari ito habang nandun ka sa taas ng himpapawid, delikado yon. Well, may procedure to po tayo dyan at may mga fire extinguisher at ginagawa ang mga cabin crew dyan kung ano talaga yung magpaan para masugpo ka agad yung smoke na lumalabas doon sa overhead bin. Pero posible mag-emergency landing ang eroplano? Well, ito nga nangyari dito sa Batik Air Flight sa JB, sa Johor Bahru, Malaysia. Opo. Na-force silang mag-divert ng flight because for safety reason, yung piloto talagang binabana niya dahil nahihirapan silang i-identify dahil pag umusok na yung buong eroplano, loob ng eroplano, hindi mo naman makikita kung saan nagsisimula ka agad yung correct. Yung pusok. And besides, siyempre may mga pasahero tayo na bigla na lang panic, magkakagulo lalo. Oo, tama.
So okay, kaugnay rito sa nangyaring incident, sabi nyo nga, hindi lang pala ito first time eh. Nangyari din pala ito nung nakaraan, na kung saan, tama ba, nasunog yung eroplano? Yes, nung ano po to, sa airport po sa Korea. But sa Korea. Pilipinas, so wala pa tayo reported cases na ganyan. Wala pa, oo. Apo. Pero may mga ginagawa na po tayong hakbang para maiwasan. Well, actually, standard ICAO and procedures so yan sa lahat ng aircraft na lumilipad dito sa Pilipinas. Oo. Talagang mahigpit natin. Unfortunately, yung information campaign dapat paalam din natin dun sa mga iba na nakakalimot. Oo. Dahil for their own safety rin naman ito. Tama. Di ba? Mm-hmm. Oo. Ngayon, papalapit ang Holy Week. Ang daming magbabakasyon. Gaano ho kayo kahigpit na ipapatupad ito at yung information drive? Yung information drive, definitely yung mga partner airline, pag yung mga pasero, sigurado yan paalalahanan. At yung may hawak kasi ng para sa check-in at saka yung luggage na iyan at saka hand carry items, sa OTS po yan, ibang separate Office of Transportation Security. Sila yung talagang nag-ano dyan at kinukumpiska nga nila yung mga bawal na item na dapat dalhin sa loob na aeroplano. Okay. All right. So, yan ang mga dapat tandaan ng mga pasahero na bumabiyahe. Lalo, sabi ko nga, lalo tigit ngayon, papalapit ang Holy Week, maraming magbabakasyon. Dapat wag na maging matigas ang ulo para sa kaligtasan ng lahat. Yan ang importante. Especially again, ang dami tayong mga naririnig na mga eroplano na bumabaksak. Di ba? Ang daming mga last year lang, ilan yung eroplano ang bumagsak. Di ba, Sir Eric? Yes, tama po. So far sa Philippines since January and February, isa sa January, commercial aircraft po to under sa amin yan. Pero yung dalawa ho, hanggang yung last few days, is our military, which is a separate. Ang nag-ibisiga dyan yung Philippine Air Force. Opo. Okay, Sir Eric, hihingi na rin ako ng update kaugnay sa mga pagbabago dyan sa ating paliparan. Mayroon ho ba tayong pwedeng ma-share sa ating mga kababayan, lalo tigit sa mga pasahero na gumagamit ng ating paliparan, Sir Eric? Well, sa panig po ng Kaap Commercial Airports, 44 po ito, no? Mm-hmm. Talagang maikting po yung aming procedure dyan. Especially itong summer na ito, dahil kita naman natin weather, init talaga. Correct. So, nakahanda ho yung mga ating medical team dyan sa mga airports natin. At meron tayong malasakit help desk. Kung kailangan ng medical attention, pwedeng mag-proceed lang sila. Nandun lang naman ho yun doon sa checking counter or doon sa departure area. So ito tuloy-tuloy na hanggang sa pagdagsa ng pasahero para sa summer. Nasa summer na tayo at Holy Week. Tama po. At yung ating mahal na kalim Vince Dizon at itong ating bagong Director General, Raul Del Rosario, nagbibigay ho sila ng paalala talaga dito sa atin na dapat strict monitoring, tapos yung mga dating issue, yung mga toilet issue, at yung mga sa kapaligiran, yung security, talagang enhance ito. Dahil nga, especially pag maraming pasaherong gagamit, siyempre yung inconvenience ng mga pasahero, hindi natin maiwasan kung hindi natin bibigyan ng tamang serbisyo. Correct. Yan naman talagang inaasahan, Sir Eric, yung magandang serbisyo ng di ba, mula sa mga publiko. Okay, Sir Eric, nabanggit niyo po si Secretary Vince Dizon. Ano pa ho yung marching order niya sa inyo dyan sa paliparan? Hello, Sir Eric. Ano pa ho yung order ni Secretary Vince Dizon? Well, actually po, yung ating ginagawa ngayong public-private partnership, ipinupus nila, no? Para at least hindi naman galing sa pondo ng gobyerno at mapabilis. Kung napansin nyo naman, yung nangyaring privatization dito sa NAIA, ang laki talaga ng improvements at para sa ginhawa rin ng ating mga pasahero. At sa panig ho naman ng pinansyal niyan, kumikita naman ho ang ating pamahalaan doon sa mga ganyang scheme. Kaya pinupus talagang lahat. Marami sa mga Kaap airports, yung Iloilo, Tingan. Tuloy-tuloy po ang proseso niyan para ma-privatize. Pero in fairness,
ito, base na rin sa experience ko, no, sa karanasan ko nung bumiyay ako nung nakaraan, hindi na ganun ka-traffic, sir. Hindi ganun ka-congested sa labas. Well, actually po, may mga procedure kami. Unang-una yung mga night-rated airports natin, dinadagdagan natin sa probinsya. For the simple reason, explain ko lang yung night-rated airport. Opo. Pag kasi yung sunrise to sunset operations, especially maliliit nating mga airports, na talagang kailangan lumipad lang between 5 a.m. to 6 p.m. at hindi na pwede dahil walang mga necessary equipment or communication equipment na pwedeng magamit pag gabi na yung paglipad. Ngayon po, karamihan sa airport, nagdadagdag tayo ng night-rated airports, meaning makakaalis sila more than after 6 o'clock. Mm-hmm. So, ang nangyayari, nag-schedule sila ng mga flight, may kahit yung mga red-eye flight, pero maluwag, unang-una, nababawasan yung pasahero, especially sa mga airports natin dahil ang taas ng turismo, pero yung design ng airports natin, years ago, hindi na akma doon sa dami ng mga turistang gumagamit ng mga airports. Oh, okay. So yan yung bagong sistema na ipinapatupad ninyo. Kaya isa po yan. Opo. Isa po yan sa mga improvements na gusto talagang implement sa lahat, Oho. So kasama na rin dyan pati yung yung air traffic medyo nabawasan. Ay, so tama po dahil unang-una kung hindi congested ang isang airport parang EDSA rin po yan kung medyo may limit o tinatawag na bawal yung such number in a day, bakit nababawas? Oo. Alright, kasi isa din yan sa mga napaminsan na antala yung biyahe, di ba, Sir Eric? Tama po. Yung inconvenience mo ng pasahero dahil katwiran nila, we need better service coming from the airport authority, which ngayon ginagawa natin yan at yun ang direksyon ng ating mahal na kalihim. Exactly. Okay. Mabuti yan. May mga ganun tayong magagandang balita na naririnig po mula sa ating paliparan, lalo tigit mula po sa inyong opisina mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Sir Eric, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang CAAP. Maraming salamat po at magandang umaga. Magandang umaga. Eric Apollonia, Civil